Hindi naman nila napatunayan na misuse eh. Yung testigo ngayon napaamin siya na yung kanya preliminary lang, hindi pa pinal yun. Yan ang matagal na nating sinasabi nila. From the very start, sinasabi natin, yung mga findings ng COA ay hindi final, kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga hindi pa offense eh. Preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya eh. Kaya lang, if you notice, nag-evasive pa siya eh. Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. How would you assess the body language, yung body language ng witness? Si Attorney Wamil, mukhang kabado siya eh. Be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong eh. Evasive nga eh. Cautious, no? Parang ganun yung... Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan sila, napilitan lang eh. Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo pa siya, abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya. Tsaka, nabanggitin ka din, Attorney Sal, na wala naman palang pinagbabawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Na bawas siyang gastusin ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about that, sir? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porket yung cash advance mo within a particular period, pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, hindi pa illegal yun, irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular fund. Tsaka kinisyon din kanina kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi mo doon, sir? Hindi po pwede yun eh. Gaya nga ng isang circular ng 1992 sila sabi, delikado yung mga hinihingian mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito eh. Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman na ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Ayun yun eh. Sir, ipasasampi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers, na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasampi na daw po nila. Anong masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila, magpapalabas ng isang fake na Piatos. Fake na nga yung talagang taong yun, gagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. Sir, Gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy yung panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal si VP Sara para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosekusyon. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sal? Paano naman mapapaatin mo yun? Ngayon lang yung Article 4, hindi nila naprubahan. Yung Article 1, crumbling na naman siya, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement, kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di prubahan mo. Sir, ano po ang mensahe niyo sa taong bayan? Day 12 na po tayo ng impeachment at ito ba ay nakakatulong sa pagresolba sa problema ng taong bayan? Kagutuman, ekonomiya, krimen, korupsyon at illegal na droga? Hindi, nakakatulong sa paninira kay BP Sara. Hindi ito natutugunan yung mga pangunahing suliranin ng bayan, ang kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, kawalan ng mga gamot, ospital, sa kalusugan, kawalan ng infrastructure. Marami yung problema ng bayan, pero they're concentrating on destroying
Vice President Inday Sara, doon lang sila nakapokus eh. Kaya nga bagsak ko ang rating nila. Pero si Inday Sara, umakyat na umakyat. Doon lang dapat, makikita mo na mali ang kanilang ginagawang pagtahak ng landas laban kay Inday Sara.